Good morning guys. Ngayong araw ng linggo pala guys try kong i-valve clearance tong aking Toyota Corolla. Gusto kong gawin dito ay i-adjust ko yung valve clearance nya para sigurado lang ako. Saka ako siya ita-timing ulit. Check ko yung timing, saka ako mag-adjust ng valve clearance. So try nating i-start. Umi-start naman to pero namamatay siya. Hindi niya makuha yung kanyang minor. So bala ko ngayon i-valve clearance ko siya para yung konsumo rin ng gas tumipid. Try nating i-start kasi parang kinakapos siya guys sa gas. So mas mainam ma-check natin lahat, pati yung timing saka yung valve clearance niya, kasi yung carburetor nito ilang beses ko nang binuksan pero ganun pa rin. So try nating i-valve clearance siya. Bukan nating i-start. Yan, one click naman siya. Kaso pag ginas mo siya ng alanganin yung pag-apak mo, bigla siyang mamamatay. Read muna natin para umakyat yung gas ng husto. Ayan, rev lang natin. Tapos punta tayo dun sa engine. Maingay pa nga yung kanyang belt kasi na-stuck ko kasi ito Tine-check ko lang siya kapag araw ng linggo. Kasi pag Lunes hanggang Sabado naman may trabaho pa tayo. Ayan, maingay yung kanyang belt. Okay naman yung niya, hindi naman siya palyado. So may time na bigla na lang siyang magsha-shutdown dahil kinakapos siya sa gas. Tingnan natin ito. Pag ginas ko to guys, parang kakapusin siya. Kailangan niya pang i-revolution siya para magkaroon ng pondo yung kanyang carburetor. So ito yung tututukan ko ngayon. I-adjust ko yung kanyang valve. Isa rin to guys para tumipid din tayo sa gas natin. So, saka ita-timing ko na rin siya. I-check ko yung kanyang timing, pati yung kanyang distributor, i-check rin natin. Kasi yung mga hose nito dati hindi na sa tama yung kanyang mga vacuum. So nilipat-lipat ko yung mga vacuum hose niya. Ito sa ito guys, dashpot to. Dashpot ang tawag. Kasi kapag may leak yung mga hose dyan, magkukos din siya ng rough idling. Hindi niya makukuha yung kanyang tamang minor. Yan, bali bago pala tong carburetor ko guys. Bagong palit ko kasi yung luma niya ay talagang wala na, sira na. Pati yung mga electronic dito na electronic shock, ito
hindi na gumagana yung luma. So nagpalit ako ng bago. Ito bago na tong carburetor na to. So kunin ko lang yung luma para papakita ko sa inyo. So ito pala guys yung luma niyang carburetor. Ito. Tatanggalin ko lang muna sa plastic. Ilang beses ko na siyang nilinis, ilang beses ko na siyang binuksan. Pero kinakapos pa rin siya sa gas kapag inapakan. So nag-decide na akong papalitan na lang siya ng bago para sure na. So ngayon, ang gagawin ko na lang dito, i-check ko yung timing niya, saka yung magbabalve clearance ako. Mag-adjust tayo ng valve niya mismo. Baka kasi minsan tukod. So okay naman siya, hindi naman siya maingay. Kaso sinusure ko lang. So at wala naman akong gagawin ngayong araw ng linggo. So ito, kakalkalin ko siya. Try kong i-tutunak muna. So kailangan bago tayo mag-adjust dito, tatanggalin muna natin itong mga bolt saka yung PCB valve. Ito. Para ma-remove natin itong takip niya. Saka tayo mag-adjust. Okay guys. So ito palang tools guys yung gagamitin natin. Itong mga to. Sa crankshaft, pang ikot. Ito yung gauge natin. Bali ang gagamitin kong sukat dito is yung 0.8 tsaka 0.10. Yung 10 dun sa exhaust tsaka yung intake 0.8 tsaka yung screw tsaka yung para dun sa valve natin tsaka yung plies tsaka yung pandikit. So ito na guys, no, tatanggalin na natin. Tanggalin na natin yung takip. Medyo nahirapan ako kaninang magtanggal kasi nakadikit ng husto talaga. Sobrang silikon yung nilagay nila. Ito na ngayon yung cover nya, itim siya guys. Yan yung i-adjust natin yung mga valve. Ito guys yung i-adjust natin. Bali dito tayo mag-adjust. Yan yung mga yan. So kailangan timing muna natin. Timing muna natin sa 1 para mag-adjust tayo. Bali long method lang yung gagawin natin dito. Kasi dalawang klase yung pag-adjust guys. Short method tsaka yung long method. So long method yung gagawin natin na pag-adjust ng ating valvula. Okay? So ngayon guys, pwede na tayong mag-adjust niyan. So ikutin lang natin yung crankshaft pulley. Tapos bantayan lang natin tong cylinder number 4 para top dead center natin yung cylinder number 1. Ikutin ko lang muna. Yung pag-ikot pala nito guys ay pa clockwise. Medyo makulimlim kasi guys kaya medyo hindi klaro yung pag video natin. Bali ito yung babantayan natin guys. Ito yung intake, itong dalawa. Ito naman yung exhaust. Ito yung exhaust. Intake, intake, exhaust, exhaust, tapos dalawang intake. So hindi na muna ako titingin dito sa pulley, yung timing niya rito. So dito na lang ako titingin kasi madilim dito So dito na lang tayo magbabase. Ito. Kailangan ito guys, tutukod siya rito sa ating valvula, yung dalawang cam lobe na to. Guys, no, iniikot ko.
Pag bumaba na to guys, itong dalawang intake, nasa exhaust na tayo, beginning siya ng intake stroke. Top dead center na yan guys, yung ating piston number 1. Para sigurado tayo guys, silipin natin dito sa camshaft nya kung naka-timing ba yung nakasakto ba yung timing nya, dahil na-timing na natin dito sa cam loop nya. Hindi ganong klaro guys kasi madilim Ayan o. Kailangan guys nakalagay sa 2E. Ito. Dito kasi 1E nakalagay. Pero hindi ka pwedeng mag-timing dito. Dapat dito ka sa 2E. Dito sa may butas na to. Parehas lang naman sila may butas pero dapat dito ka sa 2E. Yan. Hindi ganong klaro yung kanya. Ayan guys 2E yung nakalagay. Ayan 2E. Kailangan naka-top siya dito sa taas. Ayan. Nakauno na siya niyan. Saka ka mag-a-adjust. Ibig sabihin, okay din nung nasa baba, yung crankshaft niya. Saka yung camshaft. Kaya nakauno na yan. Naka-top dead center. So mag-adjust na tayo. Ito yung exhaust guys na. Itong gagamitin nating filler gauge 0.10 lang. Masikip. Nakatukod siya guys. Ayaw pumasok. Dito naman sa intake, itong dalawa intake yan. So ngayon guys, tignan natin kung nakauno rin ba to itong distributor cap nya. Ayan guys, nakauno naman siya. Ayan balik ko muna. Bali ito yung uno natin, high tension wire. Ayan, papunta yan dito sa ating uno. Ito sa uno na spark plug. Ayan. So dito siya nakatutok sa may taas itong high tension wire natin, dahil ito yung uno natin. Ayan. So ang rotor natin sakto naman. Ayan, sinusure lang natin para kung naka timing ba siya o hindi. Tsaka sobrang itim na yung langis nagkaka-oil sludge nya, na madalang na lang siguro tinitensol ng owner to. Mabuti na lang at binuksan ko para malinisan ko na rin. So mag-adjust na tayo ng valve clearance guys. Yung running mate pala ng piston number 1 guys is yung piston number 4. Yung running mate naman ng piston number 3, yung running mate niya is piston number 2. Yan. Yan yung mga running mate niya. Mag-adjust na tayo guys. Grabe na sa pwesto ko, sobrang init. Uminit naman ngayon. Huwagan lang natin to. Pasok lang natin yung gauge. Sobra. Sensya na kayo guys isang kamay lang kasi yung gamit ko Maawa kasi ako ng camera. Talagang tumukod siya, kaya pala buti na lang binuksan ko. Kapag alam nyo na guys na mayroong konting sabit, ayun na yun. So, masabit siya ng konti. Huwag naman yung maigpit. So in-adjust ko guys, intake to intake.
Yan. Yan guys, kapag may sabit na ng konti yan, yan na yung ano natin, tamang pag-adjust. Tapos dito naman tayo sa exhaust. Ayan, kumuha na ako ng cameraman ko, yung misis ko. Antique. So ngayon guys, natapos na natin i-adjust yung cylinder number 1. Dito naman tayo sa 3. So ang running mate ng number 3 is 2. So dito tayo titingin sa number 2. Pag bumaba na itong intake dito sa kanyang valve, dito na tayo mag-adjust sa number 3. Kasi yung running mate niya nga is number 2 ng number 3. Yung running mate ng 1 is 4. So 1, 3, 1, 3, 4, 2 yung firing order natin. So tapos na tayo mag-adjust dito. Dito na tayo ngayon sa number 3, no? So bantayan natin to na bumaba itong intake, itong dalawang to. Pagbaba niyan, dito na tayo mag-adjust sa number 3. Okay? Iniikot ko ngayon guys yung crankshaft nya. Nakita nyo guys, bumaba na to yung number 2 natin. Bumaba na yung cam lobe. So dito tayo mag-adjust. Adjust na natin. So guys, yung cellphone tinali ko na dito sa harapan ko. Pero walang humahawak. Ito kahit sa exhaust guys, oh, masikip, hindi makapasok. So ngayon guys, na-adjust na natin tong number 3. Dito naman tayo sa number 4 mag-adjust. So kailangan yung running mate ng number 4 is number 1. So number 1 tayo titingin. Ditong cam lobe. Bababa yan dito. Tapos kapag balbula, adjust tayo sa number 4. Okay? Ikot lang natin. Tingnan nyo to guys, no? Pag bumaba siya, ayan guys, bumaba na siya. Ulitin ko, balik ko muna. Ayan.
Ito guys, bababa to. Ayun. So dito na tayo mag-adjust sa number 4. Luluwagan ko lang muna. Luluwagan muna natin guys. Oh my pit. Puro tukod yung ano niya, valve. Sobrang init na dito guys sa pwesto ko. Sunog na yung balat ko. Hindi pwedeng masikip. Hindi rin pwedeng sobrang luwag. Kailangan sakto lang. Mamaya na natin final ligpitan yan. Dito naman tayo sa exhaust. Guys, so yung exhaust niya, hindi makapasok yung gauge natin. Kahit yung 8. Okay, mamaya ako na lang i-final ng higpit yan guys. So nasa 4 na tayo. Ang sumunod niyan is 1, 3, 4, 2. Sa 2 na tayo. 2 na tayo mag-adjust. So syempre yung running mate ng 2 is number 3. So ito ang titignan natin na camlob. Bababa rin to. So ngayon guys, bali number 2 na yung i-adjust natin kasi tapos na tayo sa number 4. So bantayan lang natin tong camlob na to na bumaba. Itong intake niya. Ganun pa rin yung proseso ko gaya dati. So baba lang yan. Saka tayo mag-adjust dito sa number 2. Kasi yung running mate niya is number 2. So dito tayo mag-adjust. Bantayan lang natin to guys na. Ikutin ko lang yung pulley. Sumubra na tayo. Teka lang. Balik. So guys, bantayan nyo no, itong valve na to, yung number 3. Ayun, bumaba na siya. So ito na yung i-adjust natin guys, yung number 2. Ito okay naman tong isa, okay naman tong isang intake. Ayun, sakto lang. Tapos ito sa isa, ayan, ayaw pumasok guys. Sa isang intake ayaw, tukod siya. Ito namang sa exhaust ayaw din. Ito lang isa, okay ito. I-adjust natin itong dalawa. So ngayon guys, tapos na natin adjustin yung mga balbula natin. So pwede na nating takpan yan. Good na yan. Wala nang problema dyan. So, sobrang init. Grabe, mainit na rito sa aking pwesto guys. Kanina makulimlim, ngayon sobrang init naman. So hanggang dito na lang guys. Maraming salamat po sa inyo. God bless.